Sa mga nangyayari po ngayon, mga kapatid, marami po tayong matatawag na mga nakagulat, no? Mga pangyayari sa ating buhay, sa ating bansa, mga trahedya, mga problema. Ngunit mayroon daw pong isang bagong sakit. Ito ay sakit ng mata. Baka narinig nyo na itong sakit na ito or hindi pa. Ang sakit sa mata na tinutukoy ko ay yung ang lagi na lang daw nakikita ay yung mali. At ang lagi na lang hinahanap ay kung ano yung wala. Pakitanong muna sa inyong katabi kung mayroon ba silang ganyang sakit. At ma-share ko ito sa inyo mga kapatid na very real na nangyayari. Nung ako po ay naka-assign sa Zamboanga, Sibugay, sa parokya, lagi po akong iniimbitahan sa mga selebrasyon, gaya ng mga kainan. No? Siguro kayo din, no? Naiimbitahan pag may birthday, kasal, upang maging masaya, upang ma-enjoy. Ngunit, ano ang nangyayari? Dahil sa sakit sa ating mga mata, ang una nating nakikita ay kung ano yung wala. Ano yung kulang? Ano yung mali? At ang nakakalungkot po mga kapatid, ay hindi lang naman ito sa mga pangyayari o sa tinutukoy ko. Kung minsan, nagagawa din natin ito sa ating kapwa-tao. Minsan sa ating mga kapamilya. Yun bang kahit naman sila ay may nagagawang mabuti, pero ang nakatatak na sa ating isipan ay kung ano na yung kanilang mga pagkakamali. Ano yung kulang nila? Ano yung wala sila? Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinapakita ng ating Panginoong Hesus kung gaano nga ba kahalaga na ang ating makikita ay hindi yung kung ano ang kulang, kung hindi kung ano ang meron, kung ano yung biyaya na binigay sa atin. Balikan po natin sa ating unang pagbasa. Meron ng inihanda, mga tinapay, ipapakain. Sabi ni Eliseo, sige ipakain sa kanila. Anong sagot sa kanya? Kulang po yan. Sa Ebanghelyo, kung ating titingnan, tinanong ni Jesus si Felipe, saan ba tayo makakabili ng tinapay para sa napakaraming tao? Ano ang sagot nila? O ang sagot ni Felipe? Sabi niya, kahit po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Masyadong negatibo ang pagtanaw, ang pagtingin. Pangalawa, si Andres, nagsabi siya, merong batang lalaki dito na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Okay na sana. Ngunit dumagdag pa siya. Ngunit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? So my dear brothers and sisters, it all starts with how we see and acknowledge the grace of God in our lives. Kasi kung minsan, gaya ng sinasabi ko, palagi lang natin nakikita kung ano yung wala, kung ano yung kulang, kung ano yung mali.
in our personal experiences, lalo na sa family, no? Experience daw ng mga anak. We are always longing, asking love from our parents. Karamihan daw sa mga bata ang nagtatanong ngayon, mahal niyo po ba ako? Pero baka tayo yung nagkukulang ng pagtingin. Tayo nagkukulang ng pag-appreciate ng mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Because with the acknowledgement and appreciation of God's grace in our lives, no matter how small the beginning is, it will always satisfy us. Kaya nga po yung ginamit dito, 5 tinapay at 2 isda, ipapakain sa 5,000 mga lalaki. Kulang na kulang kung titingnan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, lahat sila ay nakakain hanggat sa gusto nila at marami pang sobra. Kaya mga kapatid, napakaganda po na tingnan natin kung ano ba yung nandyan sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito yung tinatawag nilang blind na pagiging positibo, no? Or optimism, na kahit negatibo na ang nangyayari, parang ikaw positibo pa rin. No? Hindi po ganon. Ito po ay ang ating pagtitiwala sa grasya at biyaya ng Panginoon. Yun lamang po ang kailangan nating buhayin sa bawat isa sa atin. At kung ating titingnan ang ikalawang pagbasa, makikita po natin mula mismo sa buhay ni San Pablo. Itong ikalawang pagbasa ay sinulat niya nung siya ay nasa bilangguan. Walang-wala. Pero ang lagi niyang sinasabi, iisa lang ang paggagalingan ng iyong pag-asa. Iisa lang ang pupuno sa inyong pangangailangan. At yun ang grasya ng ating Panginoon. Hilingin natin ang biyaya ng banal na Espiritu Santo upang buksan ang ating mga mata at makita natin ang paggalaw ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At higit sa lahat, tayo din biyaya sa bawat isa. Amen.